Mabilis din po yung tulong na tinulong ng gobyerno natin. Sobrang bilis. Marami pang stock sa munisipyo para sa mga tao. Dumating po yung bagyong Tino, anong nangyari noon mga panahon na naranasan nyo dito? Una, alas 9 na nangyari. Ah. Pumasok yung bagyo na Tino. Alas 9 ng gabi? Ng umaga. Umaga. Hanggang alas 12. Hanggang alas 12 ng tanghali. Ilang oras ba yung bagyo? Mga 3 hanggang 4. 3 hanggang 4? So, paano lumikas yung mga tao dito? Meron o bang mga dumating na mga barangay, mga iba pang mga sangay ng gobyerno na lumapit o sa inyo para tulungan o kayo na makapag-evacuate kaagad? Or Hindi pa po kasi hindi pwede makapunta doon na mga kahoy na sa daan. Hindi na makadaan. Ay, talagang malakas na yung Malakas na malaki yung mga kahoy. Mga hanggang sa nung bandang alas 9 ng umaga, anong oras na yung yung bang mga alas 12 talaga mataas na ba yung tubig? Hanggang alas 12 taas na ng tubig. Hanggang malagit na pangkapawala sa bubong. Dito sa mga ilog. Gano'ng kataas? Gano'ng kataas? Mga siguro mga 6 hanggang 7. Ang taas na yan. Ang taas niya? Halos parang ganyan kataas. Ganyan na. So may mga talagang hindi rin pinalad na meron marami. Sa tingin nyo, dito sa lugar ninyo, mga ilan bang na nung pamilya na nakita kong talagang... Yung sa ko lang, sa simenteryo, 3, hindi pa nakita, may naukay pa. Marami pang ukay doon sa simenteryo kasi yung simenteryo hanggang lupa, hanggang dito. Opo. At simenteryo dito na sa lalim. Ay talaga? Marami pa talagang ginaukay doon. Meron 3 nakuha, tapos meron pang isa nakuha, 4 na. So, iba hindi ko pa alam kasi maraming missing. Ay, marami pa pong missing. Naku. So, hanggang ngayon po, pinaghahanap pa rin po. Pinaghahanap pa ako ng mga guard. So, may mga dumating na po ba na mga tulong po galing sa gobyerno natin? Itong mga nakaraan sa inyo na Nung una, yung mga 2 araw na nakarating na nakabakwit namin. So, musta naman po itong evacuation center? May mga tulong naman po ang gobyerno na ibibigay sa inyo po? Marami na po. At yung pang-tulog, okay rin yung tulog nila. Kaya pag umulan, sila, nire-reduce na naman paglakas ng ulan. Mamaya po, darating po ang ating mahal na Pangulong PBBM dito. Asahan nyo natin na talagang titignan niya yung inyong kalagayan dito at kung ano pang dagdag na tulong. Pero kung kayo po, sir, ano po yung sa tingin yung pangunahing kailangan yung tulong ngayon dito? Yung ano ba yung mas pangunahin yung pangangailangan ngayon dito sa lugar ninyo? Kailangan namin po ngayon to ay gamot, supply, pagkain, gano'n. Saka yung pang-gasto sa bahay, pagpatayo kasi wala nang pang-gasto. Yung sa kuryente naman po, medyo okay naman, may supply naman na naman kuryente. May supply po hanggang dito lang. Dito pa lang sa bayan. At saka dito sa mga center, hanggang sa ibang eskulahan. O sa iba wala pa. Wala pa po. Wala pa po. Kasi sila sa amin opisina doon sa Minro, sa plaza, sa Port Plaza na lahat mga tao nandoon hanggang alas 12 nagta-charge. Kasi pag buhay nila wala silang mga ilaw doon. Pero isa ngayon po, di ba, magmula nung after nung bagyong mga ilang araw din po inabot bago kayo na ibalik yung kuryente nyo dito? Mga 4 na araw. Yung sa tubig paano kayo nakuha ng tubig? Mga, lang. Kung may tubig sa munisipyo, kumukuha kami ng supply. Hinahatid sa amin. Kumbaga, mabilis din po yung tulong na tinulong ng gobyerno natin. Sobrang bilis. Marami pang stock sa munisipyo para sa mga tao. Naku, maraming pong salamat, tatay. At asahan nyo, mamaya, darating po ang ating mahal na Pangulo para magbigay ng mga tulong pa sa ating mga kababayan dito. Salamat din po. Ito na tanong ko na lang po ang ating ano po ang masasabi nyo ngayon sa na ang ating mahal na Pangulo bibisita dito at alamin ang inyong kalagayan at kung mukha yata magbibigay po ng tulong sa inyo. Ano po ang mensahe nyo sa ating mahal na Pangulo? Sabi ko nga sa mga Pangulo,
Maraming salamat na yung itulong mo sa amin. Kamay pa po sa pagkakaroon ng Diyos ay maraming salamat. Supply niyo kami ng tudong-tudo hanggang makaya nyo. Salamat Pangulo. Maraming salamat din po tayo. Okay, salamat din.